Ano po yung, unang cogs niyo nung ano, naisip niyo na, "Ay baka puwede kaming pumunta ng Pag-asa Island nitong kasama ng ate nito ngayon." Well, dati pa naman talaga nung kahit hindi pa ako kongresista, nakikita ko na yung sa telebisyon, yung misyon ng ating, West Philippine Sea. So, dati pa man talagang parang nung nakikita ko pa lang gusto kong sumama. Nasabi ko na iyon sa mga previews na mga press cons or interviews na, gusto ko talagang sumama sa West Philippine Sea mission. So, nagkaroon ng fourth mission, so naisip namin na sabi ko, "Okay, sasama po talaga ako." Symbolic siya para sa akin dahil hindi lang dahil sa magje-jet ski tayo kundi, isa po akong Mindanaon, isa po akong katutubong IT, nanggaling po ako sa isang sea-based community kaya, alam ko po yung pakiramdam na tumira po sa isang isla, yun. Di po ba kayo na-worry kasi 'di ba in the past few months, marami na ring iba-ibang lawmakers na pumupunta sa Pag-asa Island, pero naka-aeroplano sila either by PCG or SAP. Pero ngayon tayo nakabarko, ang tagal natin na nasa dagat. Hindi po kayo na-worry na baka i-interpret 'to ng China differently na kasi in the past missions wala naman kasama na lawmakers? Yes. Of course, definitely may worry din naman po sa, pakiramdam. Hindi naman po tayo insensitive na para hindi po natin maramdaman iyon. However, alam po naman po na hindi tayo papabayaan ng ating crew, hindi tayo papabayaan ng ating mga officials na kasama. Kung sakali man na magkaroon ng tensyon, 'wag naman sana na alam po na nasa safe zone tayo or, binabantayan po nila, every step of the way na papuntang Pag-asa IHAP. May mga expectations po ba kayo ng mga makikita niyo or may experience sa Pag-asa Island? Sana may makita akong dolphins. Yun lamang po. Pagdating po doon sa Pag-asa siyempre gusto po natin makita, ma-witness po mismo at, marinig sa ating mga kababayan doon. Ano po talaga mismo yung tugon o pangangailangan nila nang sa gayon ay madala natin ito sa Kongreso, makalikha tayo ng mga batas na, positive para sa kanila and at the same time, lalong-lalo na malapit malapit na ang budget hearing. So, posible natin itong mailagay doon sa budget hearing sa budget ng 2027 ang kanilang pangangailangan. Tapos ma'am kasi 'di ba nung start ng 20th Congress, 'di ba nang finorm niyo po yung West Philippine Sea Block, meron pang tatlo kayo na parang West Philippine Sea related bills na final. Ano na po ba yung status nun sa Congress natin? Kasalukuyan po lahat ko ng, West Philippine Sea, bills po na final natin ay na first reading na po ito at kasalukuyang nakapending pa po siya sa mga kanya't-kanyang mga committee, kanya't-kanyang mga committee. So kagaya na lamang po ng West Philippine Sea Education Bill natin, ito'y nasa Committee on Higher Education, so hinaantay pa po natin na maitawag ito. At bilang mambabatas, kami po ni na Fong Percy Sendanya at Pong Chel Jokno ay pinupush po namin, sa committee. Nangungulit po kami nang sa gayon ay maitawag na 'to at, mahiring na sa committee. Pero sir, ma'am ko, do you feel po na priority 'to ngayon na ating administration? Considering na 10th year anniversary din tulong ano, Yes, dapat po talaga na mai-include ito ng ating Pangulo na maisama ito sa mga priority bills na, ng Kongreso. Nang sa gayon, lalong-lalo na alam natin may nangyayaring dispute dito sa West Philippine Sea. At lalong-lalo na may tension din from China. At sila ay very aggressive in terms of, pag-aangkin ng West Philippine Sea. may dagdag? Yes. Babalikan ko lang po yung sa jet ski po. Paano po niyo po ba naisip yung move po na yun na mag-jet ski po just to make a statement po for this mission? Yeah, actually, kung maalala ninyo years back, may isang dating pangulo, tubong Mindanaon, isang lalaki na nangako na magje-jet ski sa Sprati Island. So naisip namin dahil sa magko-fourth, WPS mission naman kami, why not kami na ang tutupad doon sa jet ski ride na ipinangako niya.